Batuta. Kwentong pambata. Ang batang laging nagsasabi ng mamaya na lang. Kwentong isinulat ni Mance A. Castle. Si Noah ay isang matalinong bata at laging puno ng enerhiya. Pero may isang bagay na hindi siya gaanong matalino, ang pagliligpit. Tuwing uutusan siya ng kanyang ina na maglinis ng kwarto, ang lagi niyang sagot ay mamaya na lang po, mami. Isang araw, pagka-uwi galing sa paaralan, ibinalibag ni Noah ang kanyang bag sa sopa. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Noah, magpalit ka muna ng damit at gawin mo ang iyong takdang aralin. Mamaya na lang po, ma. Masayang sagot ni Noah habang hinahawakan ng kanyang tablet. Nalunod siya sa mundo ng laro at tuluyan nang nakalimutan ng oras. Nakatulog siya sa sopa. Dahan-dahan siyang niyugyug ng kanyang ina. Noah, gising, kumain ka na ng hapunan. Masyado po akong pagod para kumain. Daing ni Noah, naglakad siya patungo sa kanyang kwarto habang kinakaladkad ang kanyang mga paa. Ginawa mo ba ang iyong taktang aralin? Tanong ng kanyang ina. Hindi pa po. Gagawin ko na lang po bukas bago pumasok, sabi ni Noah, sabay higa sa kanyang magulong kama. Ngunit dumating ang kinabukasan at tinanghali ng gising si Noah. Nagmamadali siyang naghanda, suot ang gusot na uniforme, hindi nag-almusal at tuluyang nakalimutan ang kanyang takdang aralin. Sa paaralan, napatingin ang kanyang mga kaibigan. Noah, anong nangyari sa uniforme mo at ang buhok mo? Tanong ni Micah na tila nalilito. Tinanghali kasi ako ng gising kaya nakalimutan ko na magsuklay. Bulong ni Noah na hiyang-hiya. Pumasok ang kanyang guro sa math. Okay class, ipasa ang inyong assignment. Napakahamot sa ulo si Noah. Naalala niya na may halong pagsisisi na hindi man lang niya nasimulan ang kanyang takdang aralin. Maya-maya, sa science class, malakas na kumalam ang sikmura ni Noah. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Pinadala siya ng kanyang guro sa klinika at tinawagan ang kanyang ina para sunduin siya. Sa halip ng magpahinga, ibinalibag muli ni Noah ang kanyang bag sa sopa. Pagdating sa bahay at kinuha ang kanyang tablet, pinagalitan siya ng kanyang ama. Noah, kailangan mong magpahinga, wala mo ng gadgets ngayong araw. Napilitang ibaba ni Noah ang kanyang tablet. Bago matulog, huwag mong kalimutang magsipilyo at maligo ng maligamgam na tubig. Paalala ng kanyang ina. Mamaya na lang po, mami, sabi ni Noah sabay sara ng pinto. Lihim niyang kinuha ang tablet sa ilalim ng unan at naglaro hanggang hating gabi bago tuluyang nakatulog. Kinabukasan, excited si Noah na ipakita sa kanyang mga kaibigan ang bago niyang gadget. Pero sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, tinakpan ng ibang bata ang kanilang mga ilong at lumayo. Naiwan si Noah na nakatayo mag-isa, litong-lito. Noong recess, tumabi si Noah kina Micah at Gabriel. Pero nang magsalita siya, dinumog siya ng mga langaw dahil sa baho ng kanyang hininga. Iniwasan si Noah ng lahat, maging ang kanyang mga matalik na kaibigan. Sa loob ng kotse, pauwi, tinignan siya ng kanyang ina. Anong problema, anak? Malambing nitong tanong. Ibinuhos ni Noah ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag niya kung paano siya iniiwasan ng mga kaibigan at kung paano nila tinakpan ang kanilang mga ilong. Nanatiling tahimik ang kanyang ina. Pagdating sa bahay, tinakpan din ng kanyang ina ang ilong nito nang magsimulang magsalita si Noah. Natigilan si Noah. Anong problema, mami? Bakit mo tinakpan ang ilong mo? Dinala siya ng kanyang ina sa harap ng salamin. Tignan mo, mahinaw nitong sabi. Napatingin si Noah sa kanyang refleksyon at napasinghap. Ang kanyang mga ngipin ay madilaw at puno ng dumi. Ang kanyang buhok ay parang magulong pugad ng ibon. Tinakpan din niya ang kanyang ilong nang malanghap ang masangsang na amoy nito. Napagtanto niya nang may gulat na ang amoy ay galing pala sa kanya. Tumango si Noah, naintindihan na niya.
Kinabukasan, maagang nagising si Noah. Nagsipilyo siyang mabuti, naligo ng matagal. Nagsuklay at nagsuot ng malinis na uniforme. Binuksan pa niya ang kanyang mga notebooks at tinapos ang kanyang assignment. Sa pintuan ng paaralan, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan, nagkwentuhan at nagtawanan silang muli gaya ng dati. Ang aral ng kwento ay ang pagpapaliban ng gawain ay may hindi magandang bunga. Huwag ipagpabukas ang kaya mo namang gawin ngayon dahil ang pagtapos sa mga gawain sa tamang oras ay magliligtas sa iyo sa maraming problema sa huli.